Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin sa mga nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng pag-join at rejoin sa aking teritoryo. Shout out po sa inyo, Marquez, Nelson, Adipen. Salamat rin po sa inyong lahat. Ang nakaraan, nagpakilala ang ating bida bilang isang exorcist upang pagalingin si Edwin na anak ng isang makapangyarihan count sa South. Nang payagan ito ng count, agad isinagawa ng ating bida ang malupitan nitong pamamaraan sa pagpapal-ayos ng masamang elemento. Iyon ay dahil kinulatan nito ng husto ang katawan ni Edwin para palayasin ang itim na elemento sa katawan nito. Talagang babog sarado ang ito, dahilan para magising si Edwin, at umalis sa katawan nito ang itim na masamang elemento. Nakita nitong si Dark ang katawan ng ating bida na talagang pangmalakasan, kaya nais nitong makuha si Ghislaine, kaya agad itong nagpalit anyo sa anyo ng pinakamalakas na swordsman sa buong kaharian ng Luthania. Pagpapatuloy, dito nga ay nasa harapan na ng ating bida ang pinakamalakas na swordsman sa buong Luthania, kaya lang hindi ito ang tunay na katawan. Ito ay pangungopya lamang, sabi ni Dark, gamit ang lahat ng kapangyarihang aking nakuha sa buong buhay ko, pasusukuan kita, sabi nito. Ibang klase rin naman pala ang isang ito, kaya naman pala malakas. Kasi dala-dalawang espada ang gamit nito sa pakikipaglaban, at handa ng pasukuhan ang ating bida para makuha ang katawan ni Ghislaine. Walang ano-ano'y agad nang sumugod itong si Dark, at sumisigaw, ibigay mo sa akin ang katawan mong iyan, sabi nito, na parehas kaliwat kanan nito ay aatake kay Ghislaine. Kaya lang bida itong si Ghislaine, kaya hindi ito basta-basta natatakot lang sa laban, agad na kumislap ang kanyang mata, at mabilis na hinuhugot ang kanyang espada. Napakabilis ng salpukan ng dalawa, kaya lang mabilis rin ang pagkakasangga ng ating bida nito sa pamamagitan ng kanyang espada. Gumanti ng pag-atake si Ghislaine, at naging mabilis ang palitan ng dalawa ng kanilang mga pag-atake, kaya lang dahil dalawa ang espada ni Dark, nagagawa nitong umatake kasabay ng pagdepensa nito. Isang full swing na pag-atake ang pinakawala ni Ghislaine, napakalakas nito. Kaya dalawang espada ang gamit-gamit ngayon ni Dark masangga lang ito, na bahagya rin siyang napa-atras. Kaya lang talagang mahusay itong si Dark, dahil kahit isang kopya lamang ang anyo nito, nagagawa nitong makipagsabayan kay Ghislaine ng mahusay. Sunod-sunod ang pag-atake na pinapakawalan ng ating bida, kaya lang nagagawa talaga ni Dark na sanggain ito ng walang kahirap-hirap, kasabay noon ay nagagawa rin niyang sumugod ng sumugod sa ting bida. Dito ay mabilis na umatake si Dark, kaya lang nagawa itong pigilan ni Ghislaine gamit ang pagtaga nito ng kanyang espada sa espada ni Dark. Biglang tumawa ng puno ng kagalakan ng isang ito, ibang klase, nagagawa mong sabayan ang mga pag-atake ko, gayong ito na ang pinakamalapit na kopya ng pinakamalakas na swordsman sa buong kaharian. Dito ay makikita na may bahagyang pag-aalala itong si Ghislaine, iyon ay dahil alam niya na isa lamang ilusyon ng kanyang kalaban, na hindi ito ang tunay na katawan, kaya lang namamangha ito dahil kahit ilusyon lamang ay nagagawang magpakawala ng ganito kataas na antas ng lakas, talagang nakakahanga raw ng sobra-sobra ang antas ng mana ni Dark. Dahil doon, dito ay napangiti ng may kung anong pinaplano itong si Ghislaine, dahil sumagi sa isip nito na kapag isang mahusay at sanay na nilalang ang may kakaya ng makontrol ang kapangyarihan ni Dark, tiyak nakakatakot ang nilalang na iyon. Kaya parehas ngayon ang dalawang ito ng kanilang gustong mangyari, gusto ni Dark na makuha ang katawan ng ating bida, dahil nagagawang sabayan ang pinakamalakas na swordsman sa kaharian, at gusto rin ni Ghislaine makuha si Dark, dahil nagtatagli ito ng nakakakilabot na mana at lakas. Mula nang nagpalitan ang dalawa ng kanilang mga pag-atake, tuloy-tuloy muli, at walang sino mang gustong magpatalo. Umatake ng napakabilis itong ating bida, ngunit gamit ang isang espada ni Dark ay nagawa niya itong sanggain. Matapos noon, siya naman ang nagpakawala ng mabigat na pag-atake, kaya lang nasangga rin kaagad ito ni Ghislaine ng walang kahirap-hirap, pero ramdam ang bigat, dahil nahahawi kahit papano ang ating bida. Matapos ng pag-atake giyon, si Ghislaine naman ang mag-counter-attack, umikot ito habang nasa ere, pakabila, kasabay ng buwelo ng isang matinding pag-atake. Ayun na nga, habang nakasangga ang espada ni Ghislaine sa pag-atake ni Dark, nagawa ng ating bida na sikuhin ito sa tagiliran ng napakalakas. Dahil sa ginawang iyon ni Ghislaine, nagulat ang isang ito,
Hindi siya makapaniwala na nagawa pa ng ating bida na maisahan siya sa ganung posisyon. Hindi lamang iyon, dahil nang nakaisa si Ghislaine, agad nitong winasiwas ang kanyang espada pataga sa kanyang kalaban, na mabilisan rin itong isinangga ang kanyang espada. Talagang hindi papatalo itong si Dark, gusto nito na makuha kaagad ang katawan ng ating bida. Kaya isang full swing ng kanyang sandata ang pinakawalan nito para pahinain ang katawan ni Ghislaine, kaya lang kumundag pa itaas ang ating bida, para umiwas ito. Sa pag-iwas na ginawa ni Ghislaine, sinipa kaagad niya ang likurang bahagi ng kanyang kalaban, dahilan para ma-outbalance ito ng bahagya, kasabay noon ng paglundag nito para kumuha ng tamang pwesto sa likuran ni Dark. Sa mga sandaling ito ay nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid na ito. Bahagya ring tumigil ang laban, parehas nagpapakiramdaman ang dalawa. Dito ay napabuntong hininga na lamang itong si Ghislaine, tanda na talagang napapalaban ito sa kanyang katunggali, na si Belinda naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan na palitan ng pag-atake. Dito ay muling nagsalita ito, at tinawag ang ating bida na buwisit, iyon ay dahilan hindi niya maisahan ang ating bida. Ngumiti lang itong si Ghislaine, ano na? Hanggang doon kan alang ba? Naipakita mo na ba ang lahat-lahat? Tanong nito na para bang nang iinis pa. Dito ay muling pinalitaw nitong si Dark ang kanyang aura, mukhang mas magseseryoso na ito sa susunod na salpukan. Ayun na nga, ang mata nito kanina na parang dilaw, ngayon ay nagkulay pula na may liwanag. At alam niya na pag ganun peren ang ipapakita niya, hindi matatapos ang kanilang laban. Walang hiya, walang ano-ano'y biglang inihagis ng Mokong na ito ang kanyang isang espada, papunta sa ating bida. Ayun na nga, napakabilis, pero mabuti na lamang ay alerto si Ghislaine nang gawin ni Dark ang pag-atakeng iyon, kaya lang may kakaiba sa espada. Ayun na nga, may mana string na nakakabit sa espada ng kalaban, ito ang isang teknik na ginagamit noon ng ating bida, kaya nagulat itong si Ghislaine nang gawin rin ng kalaban nito. Kahit hindi tumama ang biglaang pag-atake nito, hindi masasayang ang kanyang espada, iyon ay dahil hinahatak na niya ito pabalik sa kanya, talagang susunod-sunurin na niya si Ghislaine. Ayun na nga, kasabay ng paghatik nito sa kanyang isang espada, ay sumugod rin ito palapit kay Ghislaine, at hindi ito bibigyan ng pagkakataong makapagpahinga, isang napakabilis na pagwas-iwas ang ginawa ni Dark, kaya lang nasanggarin ito kaagad ni Ghislaine, kaya hindi napinsala ang ating bida. Kaya lang talagang tuso rin ang kalaban, sa sandaling salupukan na iyon, ay nagawa ni Dark na puluputan ng mana string ang katawan ng ating bida nang hindi niya namamalayan, kaya nabigla ito nang hinihila na siya ni Dark. Ayun na nga, hinailan nito si Ghislaine pakabila, dahilan para mawala ito sa balanse, at matangay na lamang ng mana string palayo. Kasabay ng pagbalibag sa ating bida, biglang hinaila palapit ni Dark ang ating bida palapit sa kanya, kaya alang rito ay pilit na isinangga ni Ghislaine ang kanyang espada, para hindi ito maisahan ng kalaban. Dito ay makikita na napapalaban na talaga ng husto ang ating bida, dahil hindi nito inaasahan na may kakayanan nitong si Dark na gumamit ng mana string sa anumang paraan nito gustuhin. Tuloy-tuloy ang salpukan ng dalawa, napakalapit ng dalawa sa isa't isa, habang nagaganap ito, namamangha talaga si Ghislaine, dahil hindi madali ang gumamit ng mana string, dahil para gawing isang parang sinulid ang isang mana. Kinakailangan ng matinding kontrol sa mana ang gumagamit nito, at nakakabaliw pa ang kakayanan ni Dark, dahil ginagamit niya ito sa sitwasyon na kung saan ay dapat hindi nagsasayang ng mana ang isa't isa, bagay na kailanman hindi ginawa ni Ghislaine, dahil mahalaga ang mana sa pakikipaglaban, kaya kailangang gamitin lamang ito sa tamang paraan. Kaya lang nasa harapan ni Ghislaine ang isang halimaw na nilalang, hindi nito kailangang mag-alala sa paggamit ng mana, iyon ay dahil parang walang katapusan ang supply ng mana ng isang ito. Kaya alam ng ating bida na ang laban niyang ito ay medyo komplikado, hindi niya inaasahan na ganito palakat hindi ang kanyang balak kunin na lakas. Dito ay bigla-biglang nagpakawala ng pag-atake si Ghislaine, kaya lang hindi nito magawang lumayo kay Dark, iyon ay dahil may mana string na nakatali sa katawan nito. Matapos noon, ay biglang tumalon si Dark, kasabay ng paghila nito sa mana string, kaya si Ghislaine ay nawala na naman sa balanse nito. Dahil doon, dito na ibibigay ni Dark ang kanyang panapos na pag-atake para lang mapahina ang katawan ng ating bida at magawa itong makuha, kaya lang ang mukha ni Ghislaine ngayon ay may binabalak. Belinda, tawag nito sa babaeng kasama niya,
na agad lumipad ang sandata ni Belinda na may kawit at lubad rito. Ayun na nga, ang sandatang ito ni Belinda ay agad na pumulupot sa braso ng isang ito, dahilan para hindi niya magawang maituloy ang atake kay Ghislaine. Hindi pa tapos si Belinda, talagang tumulong na ito, hinailan nito ang lubad, para mapilipit ang braso ni Dark, dahilan para mabitawan nito ang sandata. Hindi, sabi nito, iyon ay dahil alam niya na siya naman ang dahado sa tagpong ito, dahil sa ginawa ni Belinda na pakikialam sa laban nila ni Ghislaine. Dito ay naglabas ng kakaibang aura itong ating bida, mala-violet na kulay na may ilaw ng liwanag rin, sabi ni Ghislaine, ayaw na ayaw ko pa naman sanang gamitin ito sa iyo. Huwag kang aalis dyan, sabi nito, nagigil na talaga kay Dark, dahil pinahirapan pa siya nito, mukhang maghalo na ang balat sa tinalupan nito. Ayun na nga, sa pag-atakeng iyon ni Ghislaine ay talagang may isang liwanag ang agad na gumuhit sa gitna ng katawan nito, na parabang dinaanan ito ng isang napakatalim na bagay. Dahil nga na-hold ni Belinda itong si Dark, malaya ni Ghislaine na gamit ang kanyang SS laban kay Dark, dahilan para mapatamba niya ito. Bagsak, talagang natalo si Dark ngayon, at hirap siyang makabawi, dahil ang anyo niyang ito ay nahihirapang bumalik sa tama, dahil nayanig ito ng gusto sa pinakawalan ng ating bida. Naiinis pa ito, iyon ay dahil hindi man lang raw niya nakita ang paggalaw ng espada ng ating bida, kung paano siya nahati nito ng walang kahirap-hirap. Bumalik na nga sa tunay na anyo itong si Dark, isang bilog na malausok na nilalang, sabi nito sa ating bida, walang hiya ka, hindi ka pa pala seryoso noong unang laban natin? Sabi nito, na naka-stare down lang si Ghislaine. Dito ay nagsalita itong ating bida, ano na, nabigo kang kunin ang katawan ko gamit ang lakas mo, ano na ang gagawin mo ngayon? Tanong nito, natatawa-tawa na lamang itong si Dark sa nangyari dahil napakaraming mana na ang kanyang nakuha simula nang nabuhay siya, pero hindi pa rin sapat ang mana na iyon para talunin si Ghislaine. Saya lang raw ang pagkakataon na ito, napakabihira lang raw siya makakita ng isang katawang napakalakas, wala na siyang magagawa pa ngayon kundi ang maglaho na lang na parang bula. Kaya lang itong ating bida ay ngumiti bigla, tanda na may pinaplano ito na siya lang ang makakaisip nito. Sabi pa nito, may proposal ako sa iyo, pumasok ka sa katawan ko at dito ka na manirahan pa. Alok nito kay Dark para hindi ito mawala at magawa ni Ghislaine makuha ang lakas nito. Dito ay agad nagulat ang isang ito sa alok ng ating bida, hindi siya makapaniwala na may malakas siyang nakalaban na isang baliw. Dito naman si Belinda ay nagulat rin, sabi nito, teka master, hindi ba nilalabanan mo siya para hindi niya makuha ang katawan mo? Tanong nito, na naguguluhan, sabi naman ni Ghislaine, ano ka bang magkaiba ang natalo ka at nakuha ang katawan mo? Sa hayaan mo siyang mamuhay sa katawan ko, katwiran nito na tanging si Ghislaine lang talaga ang makakaisip. Sabi ni Ghislaine, gagawan kita ng lugar sa loob ko na pwede kang manirahan, at malaya pa kitan bibigyan ng mana ko kung kinakailangan, nakangiting sabi nito. Sabi naman ni Dark, ano? Tatanggapin mo ako na pumasok sa katawan mo na hindi mo man lang naisip na tanggihan ito, anong mapapala mo sa sinasabi mong iyan? Pagtataka nito, sabi ni Ghislaine, ang kapangyarihan mong ipinakita sa akin, ang kakaya ng kayang palakasin ng gusto ang isang mana. Yang taglay mo ang kailangan ko, sabi nito na iniaabot na ni Ghislaine ang katawang kamay rito kay Dark. Si Belinda naman ay nanlaki na lang talaga ang mata nito, at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Dahil doon, tuwang-tuwa ang isang ito, may kung anong pumasok rin sa kanyang isipan, dahil ito ang isang alok na hindi siya matatalo. Kaya natawa ito ng napakalakas, isang kabaliwan, sabi nito, sa tingin mo ba magagawa mo akong makontrol sa oras na makapasok ako sa iyong aktawan? Tanong nito, iyon ay dahil wala pang nakakagawa noon. Kung iyan ang gusto mo, sige pagbibigyan kita, sabi nito kay Ghislaine, na tinatanggap niya ang alok ng ating bida. Ayun na nga, malayang pumasok ang malausok na anyo ni Dark papasok sa katawan ni Ghislaine, na hindi man lang pumalag ang ating bida. Dito ay ramdam na ramdam ng ating bida ang kakaibang bagay na pumasok sa kanyang katawan, matindi ang sakit nito, ramdam niya na para bang patatalsikin siya ni Dark sa katawang ito. Ayun na nga, ang mata ng ating bida ay unti-unti nang napapasok ni Dark, at ang kanyang kaisipan rin ay nakukuha na ni Dark, kaya sumisigaw ito nang natatawa sa loob.
Dito ay nataranta itong si Belinda, "Young Master, ano pong nangyayari sa Ayaino?" Iyon ay dahil parang sinapian na talaga si Ghislaine ngayon. Kaya lang biglang sumagot si Ghislaine, "Huwag kang mag-alala Belinda, okay lang ako," sabi ni Ghislaine, na natigilan na lamang ang isang ito. Ayun na nga, walang hiya, medyo bad boy na ang sadista nating bida, magkahalo na ang mata ni Dark sa mata ni Ghislaine ngayon, at isang ngiting parang maraming paiiyakin na babae itong ating bida. Nasa loob na nga ngayon itong si Dark ng katawan ni Ghislaine, sabi nito, sa oras raw na matapos ni Dark na makuha ang buong katawan ni Ghislaine wala na raw itong atrasan pa, isa raw baliw si Ghislaine na sakam sa kapangyarihan, ito raw ang magpapabagsak sa ating bida. Ayun na nga, tuluyan at buong buo nang nakapasok si Dark sa katawan ni Ghislaine, dahilan para biglang bumagsak ang katawan ni Ghislaine na para bang nawalan ito ng malay ngayon. At isang napakalakas na sigaw ngayon ang maririnig sa lugar na ito, sigaw ni Belinda nang tawagin nito ang kanyang master. Sa loob-loob ng katawan ni Ghislaine ay may dalawang mag. Kaibang lakas ang parehas na nakatira, si Dark at ang sariling mana energy ni Ghislaine. Nang makapasok itong si Dark sa loob, nalula ito sa kanyang nakita, hindi siya makapaniwala sa nag-umapa na energy ni Ghislaine, ito raw ang unang pagkakataon niya na makapasok sa isang katawan na napakalakas, talagang ibang-iba raw sa mga mahihinang nilalang na napapasok niya. Sabi pa nito, bilang ganti sa pagbigay mo sa akin ng iyong katawan, bibigyan kita ngayon ng isang kapangyarihan, mas palalakasan ko pa ang antas ng katawan mong ito sa antas na hindi kayang abutin ng isang tao. Sabi pa ni Dark, na ang pinagmamulan ng kapangyarihan ng ating bida, ay ang emosyon ng kanyang alaala, kaya balak nitong silipin ang mga alaala ni Ghislaine. Ayun na nga, naglalakbay na ngayon itong si Dark patungo sa pinakakinaiba-tier ng diwan ng ating bida. Dito ay biglang nagbago ang anyo ng paligid, napakdilim, masalimuot, puno ng bangkay at sira-sira ang paligid, sa tindi ng pagkawasak rito, halos hindi na matatawag na lugar ang lugar na ito, dahil mukhang libingan na ito ng mga patay. Naririto na nga si Dark, sinusuri ang anyo ng mga alaala ni Ghislaine, at nagtataka kung bakit ganito. Hindi siya makapaniwala na ang lugar na ito na nakita niya sa alaala ni Ghislaine ay napakaraming dugo, masalimuot ng husto. Sa unahan ay may nakitang isang nilalang si Dark na may malaking espada sa likuran nito na ang kasuotan ay puno ng dugo, nilalang na tanging natirang buhay sa lugar na ito. Dito ay unti-unting lumilingon ang nasabing lalaki, para makita ni Dark kung sino itong kanyang nakikita ngayon. Ayun na nga, ito ang matured version ni Ghislaine, napakaraming peklat sa mukha, tanda na napakaraming matitinding laban ang kinaharap nito noon. Sa paanong paraan kaya magagawa ni Ghislaine na makontrol ang kapangyarihan ni Dark? Gayon hindi normal na itim na elemento si Dark. Abangan, mga ka-mercenary, next week ay wala po tayong recap ni Ghislaine, sa kadahilanang ang author mismo ay magpapahinga muna, pero huwag kayong mag-alala, dahil wala raw siyang balak putulin ito sa mga season, isang linggang pahinga lang raw, at babalik kagad siya sa June 1. Kaya pansamantalang magpapahinga muna ang ating bida ng isang linggo, kitikats mga kaalyansa sa June, hanggang sa muli.